Get your things. How will you wear that? Is it heavy? Just right? Mike? Yes, Cesar. Okay na daw siya. Ito lang gamit niya. You can carry that, ha? Okay, sige. Bisita ulit tayo dito sa ating duplex. So, i-check na natin yung update. Mainit pa eh. Stay muna tayo saglit dito sa kotse. Bumabuelo pa tayo bago tayo mag-tour ulit. So, ayun. Yung mga previous vlogs ko na tinutour natin tong duplex, siguro mga ilang months na rin, no? Kasi every week, pag nagpo-post tayo ng mga vlogs, every 2 days ako nag-post ng vlogs, no? So, yung on a weekly basis, meron tayong at least isa doon na vlog na sinasama natin tong duplex. And palagi kong mini-mention na matatapos yung project na to is March, no? March of this year. So, April na hindi pa rin tapos. So, may fault din ako doon na confident tayo na lagi natin sinasabi. Well, yun din kasi yung expected talaga ng sinasabing plano. Yun din yung sinasabi palagi sa atin ng contractor natin and even si foreman, yung pagkausap natin. Pero syempre, hindi rin naman natin maiwasan yung mga unexpected events, unfortunate events, or sa nag-aral nga kami ng law dati, no, na sa college, ang tawag sa business law, yung mga basic fortuitous event, di ba? So hindi natin maiwasan yung mga ganun, kaya nadi-delay din yung mga trabaho at kung ano-ano. So hindi naman tayo gumagawa ng rason. Iniisip ko lang ano yung mga reasons bakit hindi siya natapos this March. Pero again, ayoko na munang magsabi ng katapusan na date, pero looking at this project, almost done na siya, na mga nasa 90% na siya. So I'm hoping na bago matapos yung April, itong month na to is tapos na to. Tapos mag-a-approach pa pala yung Holy Week natin, no? So hopefully, ako sana hindi na umabot doon. Sana matapos na tong bahay na to, dahil marami nang kumukontak sa akin mga brokers, mga agents, or even mga potential buyers na tinatanong kung kailan ang tapos nito. Kasi gusto nilang makita yung kabuuan. Though, may mga pahapyaw na nagsasabi na sa nakikita nila so far, interested sila. So, ayun, makita lang natin yung pinaka-finish nito. Mas madaling maipost sa internet, sa social media, and mas madaling maipakita sa mga existing na nating brokers, agents, or buyers na nag-i-inquire. Ayun, so check muna natin yung bahay ulit. Kaya tingnan natin yung mga naging updates niya from last week's visit natin. And ayun, baba na tayo, ready na tayo sumabak ulit sa tag-init. Okay, simulan na natin dito sa labas. Ito na yung harap ng ating duplex, Unit A, si Unit B. Dito tayo mag-check sa Unit B kasi may mga naglilinis dito sa Unit A. So, mas makakapag-video tayo dito ng tayo lang. So, yan. Tingnan nyo ng maigi ang ating Ito na yung magiging final color ng gate natin. At yan ang magiging design ng pinakaharap natin. Yan yung windows ng ating master's bedroom. Yan, may mga ilaw na rin tayo dyan. Working na lahat yan, yung mga kuryente. So, pasok na rin tayo. Nakabilad na tayo dito sa araw. So, ito ang ating car garage. So, ito, kinausap ko sila kuya. Nakaschedule na rin hakutin to. Para pag hinakot to, mas makikita natin yung pinaka-garage natin, no? So, ito yung ating garage. 2-car garage, kasyang-kasya, sedan, SUV, even yung mga pickups nyo, kasyang-kasya dyan. So, naka-wood panel tayo, PVC. Maganda dyan, low maintenance yan, no? Hindi aanayin yan kasi PVC yan. So, ang ganda rin ng itsura, no? So, working na rin lahat ng ilaw dyan. Maliwanag yan pag binuksan sa gabi. Yan. So, ito,
ang ating front. Ito yung ating main door. Yan, very big yan compare sa standard size ng ating mga main door sa mga nakita nating bahay para hindi tayo mahihirapan magpasok ng mga appliances, furnitures, yan. So ito yung mga bintana natin. And dito kung mapapansin nyo, parang may pushback ng onte dahil para mag-make way sa fresh air natin, yan. Para pag nagbukas ka ng bintana, may sariwang hangin na papasok dito, ano. Yan, hindi lang dito kasi pag may nakapark ka ng kotse rito 'di ba? Medyo mabablock yung daloy ng hangin. At least dito, meron agad makakapasok yan. Tagos yan hanggang sa second floor. So, pasok na tayo. So, ito ang ating living area and yan, 'di ba? Malinis na. Yan. So, ang living area natin, may bubungan sa atin na PVC panels dito. Perfect to for television. May nakaabang na rin na outlet, yan. Para nakatago yung wiring natin. Ito na ngayon yung mga usually na natin, hindi na yan usually nilalagay sa ilalim. Yan, no? Usually yung mga outlet na yan nasa ilalim. Pag naglagay ka ng TV, nakalitaw pa yung wire mo. At least dito, magpatong ka man ng TV dito or kung gusto mong i-mount, nasa likod yung outlet, malinis tignan, di ba? So, dito naman sa gilid natin is the powder room. Yan. Yan ang powder room natin. May sink at toilet. So, ito yung living area natin. Dito ka, pwede maglagay na ng sofa mo. Dito na rin yung magiging dining table mo. Yan. So, kanina, sinabi ko, dito yung open air mo para pwede ka magbukas ng bintana. Dito rin, naglagay din ng isang open air or parang mini outdoor mo, no? Yan, buksan natin. Yan. So, first time ko mag-apak dito. So, kung makikita mo rito, open air ulit, may papasok na hangin. So, perfect to kung gusto mong magsampay, no? Mas madaling matutuyo yung damit mo. Or kung may bisita ka, pwede silang tumambay dito, yung mga naninigarilyo. Though hindi natin ina-encourage na manigarilyo kayo kasi syempre hindi rin maganda sa health natin, di ba? So, ayan. Sara muna natin. Next up, kitchen area natin. So, may built-in drawers na tayo, cabinets, shelves, at katabi na rin yung ating breaker. So, kayang-kayang abutin yung breaker natin pag may emergency. Yan. Very reachable. So, bahala ka na kung gusto mong takpan yan ng isang frame. Sa amin, sa bahay namin, yung breaker namin, nakatakip ang photo frame. Para aesthetically, maganda tignan, di ba? Tama ba yung sinabi ko? So anyway, ito yung magiging kitchen natin. May mga outlets na rin tayo ditong mga nakaabang, yan. Even dito. So perfect dito yung microwave mo kasi may outlet dyan. And then kung gusto mo maglagay ng ref, perfect din dito yung ref mo kasi may outlet doon. And may additional space dito sa ilalim ng stairs, no? Ayan. Usually, storage area mo yan. Kung creative ka, kung ikaw ay nakabili nito, pwede mong patakpan yan para hindi naman kita kung ano yung mga nilalagay mo dyan, no? So, overall, ito yung ating living area. Yan. Living area, dining area, and kitchen. So, akyat na tayo. Yan. Bubungad sa atin. Pagpunta natin ng second floor is another window. Ito yung pinakita natin kanina sa garage na yung may open area. So, dito, ayan, inaayos pa yung ilaw. Hindi pa, i-install pa lang. So, dito, ito ang ating shared toilet and bath. Ang ating second and third bedroom and ang ating master's bedroom.
So, silipin natin yung shared toilet and bath natin. Yan. So, may exhaust na rin tayo. Installed na rin yung exhaust natin. And then, ang ating rainfall type shower. Toilet, bowl, and sink. Yan ang ating ano. Tapos, meron ding, yan o, pansin mo, may outlet sa taas. Para kung gusto mong magpalagay ng water heater, pwedeng-pwede doon, may nakaabang na outlet. Next up, dito tayo sa ating second/third bedroom. Yan. Yan ang space. Single bed, pwede. May bintana. Ayun yung connecting sa open air itong bintana para may fresh air tayong papasok, no? Next, yung isang ating second or third bedroom. Hindi ko kasi alam paano mo babansagan to, no? Kung ito ba yung second bedroom, ito yung third bedroom, vice versa. So, itong bedroom na to, mas maluwag to compare sa previous bedroom na pinakita natin. Yan. So, may bintana rin to, connecting to sa ating open air. Para pag fresh air ang gusto natin, bubuksan lang natin yung bintana. So, ito yung isang bedroom na mas spacious compare sa previous na. So, pwede dito yung mga twin size na bed. Or I think even queen. Kaya yata queen size dito. Yan. Next up, ating master's bedroom. Yan. Ito talaga ang pinakamalaki sa lahat na bedroom. Ating master's bedroom. Yan. So, ito yung window natin from the outside. Pinakita natin. Doon tayo nakapark. So, dito, makikita mo yung iba't ibang mga villages, no? Magkakatabi. So, may sariling toilet and bath itong ating master's bedroom. May nakaabang na outlet sa taas kung gusto mo magpalagay ng water heater, rainfall type, shower, toilet bowl, and sink. Yan. Tapos may provisions din. Yan, medyo may awang. May provisions yan for glass kung gusto mo ipa-glass. Yung iba naman, ano lang, shower curtain lang. So, ayun. So, ito yung very spacious na bedroom natin ng ating masters. Dito, sure ball ako. Kasya ang queen or king size na bedroom. Yan. Diba? Okay. So, na-tour na natin yung buong bahay. Nasa Unit B tayo. Sa Unit A, same na same. Ganitong-ganito yung itsura niya. So, right now, gagawin ko is the usuals. Magte-take naman ako ng pictures for documentation. Okay, from duplex, nandito tayo ngayon sa bungalow. Pasok muna tayo, mainit. Okay, habang nandun tayo sa duplex kanina, may tumawag sa aking broker kung pwede daw on the spot makapag-viewing dito sa ating bungalow house. So, eksakto, natapos na akong mag-video doon and mag-picture sa duplex and nakausap ko na rin yung mga ibang workers. Sinabi ko sa kanila, pwede ba nila akong antayin? Ganyan. Kasi yung time kanina is nasa 11:30. So, pwede ba nila akong antayin na para ma-view nila? Sige, antayin daw nila ako. Tapos, sinet na lang nila ng alas 12 na mag-viewing. Total ilang minutes lang naman yung biyahe ko rito eh. So, nandito na tayo 10 minutes early. So, antayin natin yung client natin ng alas 12 in punto para mag-viewing dito. Kaya, yun, kumaripas tayo dito sa ating bungalow house naman. So, again, ito naman bungalow house natin is for sale or for rent. So, yan, nakikita nyo sa likuran ko. So, dito naman tayo sa harap. May nakalagay naman tayong tarpaulin. Yan. Yan. So habang inaantay natin yung client natin, lilinisin ko muna yung mga dahon-dahon dito para naman
presentable. Medyo pumasok na yung mga dahon from the kapitbahay eh. Sige. So okay na, tapos na yung viewing natin. Couple yung tumingin ng bahay, so pag-uusapan daw nilang mag-asawa. And after ng ating bungalow house and duplex, the usual na tayo, mag-workout na tayo. Kahapon, pumunta ako ng gym pero naligo lang ako. Rest day natin. So ngayon, tutotohanin na natin, mag-workout tayo. And then mag-shower ulit para fresh.